Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 26 na pinuprotektahan mo ba siya? Nang makita si Ricardo na nakatayo sa kanyang harapan at marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Miranda. Alam niyang hindi na niya kailangang makialam sa sitwasyong ito ngayon. Habang siya ay mahusay sa mundo ng negosyo, ang pagharap sa mga ganitong uri ng mga paghaharap ay hindi ang kanyang malakas na suit. Anong sinabi mo, bastard? Sinama ng tingin ni Dominic si Ricardo at tinanong ito ng masama. Sino ka sa tingin mo? Hindi pa nagsasalita ang amo mo, bakit ka tumatahol na parang aso? Namula agad ang mukha ni Rose habang tinuturo ang ilong ni Ricardo at tuwang-tuwa na sumigaw. Ang sanggit mong babae. Hindi mo pwedeng pagsalitaan ng ganyan ang daddy ko. Narinig ni Nora ang pang-iinsulto sa kanyang ama at agad na nagalit. Nakapaut ang maliit niyang mukha na galit, sumigaw siya pabalik. Sino sa tingin mo ang kausap mo? I'll slap the hell out of you. Matigas na sagot ni Rose habang itinaas ang kamay para sampilan si Nora. Gayunpaman, walang paraan na hahayaan ni Ricardo na matamaan si Nora. Mabilis niyang hinayla ang maliit na babae sa likuran niya habang nanlamig ang mga mata nito. Anong tinitingin-tingin mo? Anak mo ba to? Mahilig tumahol ang tatay niya na parang aso kaya ngayon pati mga maliliit ay natuto na rin tumahol. Nagmura at bulgar si Rose. Sa sinabi ni Ricardo ngayon lang ay para siyang pusa na naapakan ng buntot. Sa sumunod na segundo, malamig niyang tiningnan si Miranda at sinabing, Ms. Lowe, hindi ko akalain na yuyuko ka ng ganoon kababa para habulin ang isang lalaking may anak. Ganyan ka ba kadesperado sa isang lalaki? Anong uri ng tao ang ginagawa niyan? Ikaw. Kahit gusto mo ng gigolo, humanap ka ng bata at gwapo. Namula si Miranda sa kahihiyan at hindi alam ang isasagot sa bastos na ugali ni Rose. Sinadya ni Rose na magtaas ng boses para marinig ng lahat ng nasa paligid nila. Ang mga tao sa malapit ay nagsimulang magturo ng mga daliri at magtsismis tungkol sa sitwasyon. Nang makita ang tagpong ito na lumaganap sa kanilang harapan, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Rose habang paulit-ulit na nanunuya si Dominic. Nandito sila ngayon partikular para ipahiya si Miranda. Ang pagpapahiya kay Ricardo ay isang karagdagang bonus dahil nakita nila siya bilang walang iba kundi ang lapdog ni Miranda. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapahiya sa publiko ng mag-asawang ito, may nakakatakot na ngiti sa mukha ni Ricardo halos makasalanan. Sa sandaling sinampal ni Rose si Nora sa mukha kanina sa kanilang paghaharap sa isa't isa. Alam na alam ni Ricardo kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang ilang mga tao ay maaaring magmukhang kaakit-akit sa labas, ngunit hindi nila alam kung gaano sila kapangit sa ilalim hanggang sa natuklasan nila ang kanilang harapan. Hindi ka naman nagkukulang sa lalaki di ba? Ilang beses mo na bang niloko ang asawa mo? Ngumisi si Ricardo. Agad na nagbago ang mukha ni Rose at tumalas ang boses. Anong sabi mo bastos ka? Sabihin mo ng malinaw. Sinong nanloko sa asawa ko? Kalokohan mo. Napakakulit din ng mukha ni Dominic habang mabangis na tinuturo si Ricardo. Bata, ingatan mo yang bibig mo. Humingi ka ng tawad sa asawa ko ngayon din kung hindi ako magpapatalo sa'yo. Walang makakapagtanggol sa'yo. Ano ang pinakamalaking kahihiyan para sa isang lalaki? Ang pagiging cuckolded. Nang hayagang akusahan ni Ricardo ang asawa ni Dominic na nanloloko sa kanya, parang sinampal sa mukha si Dominic. Galit na galit ang CEO ng pharmaceutical company na ito. Haha, ginagastos niya ang pera mo nang walang ingat at nagkakasakit pa siya sa paglalaro sa labas. At gayon paman, dito mo pa rin siya pinuprotektahan. Mahinahong binigkas ni Ricardo ang kanyang mga salita nang may nakamamatay na epekto na parang bombang malalim na tubig na sumasabog. Nang matapos siyang magsalita ay nalipat ang lahat mula kina Miranda at Ricardo kay Dominic at sa kanyang asawa na pinag-uusapan ng lahat ng nasa paligid nila. Anong sabi mo? May sakit ka. May sakit ang buong pamilya mo. Naghi-hysterical na si Rose, tumatalon-talon habang minumura si Ricardo. Habang nagsasalita siya, itinaas pa niya ang kamay para hampasin siya. Mabilis na umiwas si Ricardo, huwag mo akong hawakan, masyado kang madumi.
You better explain yourself clearly, boy. Anong sakit ang sinasabi mo? Nag-iba ang mukha ni Dominic habang nagtatanong na hindi sigurado ang ekspresyon. Kung hindi ako nagkakamali, mahigit 3 buwan nang hindi naging intimate ang asawa mo sa iyo dahil may sakit siyang venereal na hindi mahawakan hanggat hindi ito gumagaling. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang ilalim ng damit niya. Ang sarili mo. Kung paano niya nakuha ang sakit. Well, I think we all know how that works. Hey. Walang pakialam na sabi ni Ricardo. Matapos marinig ang matalas at masasamang salita na ito mula kay Ricardo, si Rose ay tumingin sa kanya ng may takot at natatakot na nagtaka kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang sakit. Pinakasalan lang ni Rose si Dominic para sa kanyang pera sa kabila ng 20 taong agwat ng edad nila. Dahil ang kanilang sex life ay hindi masyadong harmonious dahil sa katandaan ni Dominic at si Rose ay likas na palaboy at murang pag-iisip na babae na pinanatili ang ilang mga kabataang lalaki sa gilid gamit ang pera ni Dominic upang suportahan sila sa pananalapi. Ito ay kung paano niya nakuha ang sakit na pinag-uusapan. AD. Tingnan kung anong personalized na nilalaman ang mayroon kami batay sa iyong kasaysayan ng pagbabrowse. Discovery feed. Rose. Anong nangyayari? Tanong ni Dominic na may kalmadong mukha. Honey, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Wala naman akong sakit, paano naman ako magkakasakit? Ipinilig ni Rose ang kanyang ulo, ngunit ang kanyang kamay ay likas na humawak sa lelayan ng kanyang damit habang pilit niyang tinatago ang isang bagay. Nang makita ang kanyang gawi, bumilis ang tibok ng puso ni Dominic. Sa sumunod na segundo, hinampas niya ang kamay ni Rose at itinaas ang damit nito. Pagkatapos, ang kanyang mukha ay nagsalit-salit sa pagitan ng pula at galit sa galit, at sa kanyang galit, pilit niyang pinunit ang blouse ni Rose. Lahat ay nagpakita ng pagtataka. Bitch! Papatayin kita! Si Dominic ay parehong nagulat at nagalit, nanginginig sa galit, at iniwas ang kanyang braso upang tamaan. Honey, I was wrong. Ang sakit na ito ay mula noong nagpa-beauty treatment ako. Hindi kita niloko, talaga. Si Rose ay itinapon sa lupa, umiikot sa paligid, at siya ay sumigaw sa sakit at desperasyon. Huwag mo nang subukang ipagtanggol ang sarili mo. Papatayin kita, kaawa-awang babae ka. Paano pa ba maniniwala si Dominic? Habang nag-uusap ang mga manunood, tinakpan ni Ricardo ang mga mata ni Nora at nakangisi kay Miranda. Wife, pasok na tayo sa loob. Hindi na tayo kailangan dito. Let Mr. Moss and his wife enjoy themselves, he chuckled. Sinulyapan ni Miranda sina Dominic at Rose na may bakas ng kasiyahan sa maganda nitong mga mata bago bahagyang tumango kay Ricardo. Ma'am, hindi talaga siya binaygo ng lalaking ito. Pagpasok nila sa restaurant, umorder si Miranda ng private room habang ang bawat tao ay umorder ng kanikanyang ulam. Si Nora ang pinakamaraming umorder. Hindi nagtagal ay pumasok ang ilang waiter sa kanilang silid upang ihain sa kanila ang pagkain. Gayunpaman, sa pagpasok nila, bahagyang pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa malalim niyang titig saglit. Sa sumunod na segundo, ngumiti siya kay Nora nang singkit ang mga mata. Baby girl, pagod ka ba mula sa kindergarten ngayon? Bakit hindi ka muna umidlip bago kumain? Si Nora ay tumingin sa kanyang ama na nagtataka at umiling-iling ang kanyang maliit na ulo habang gutom na nakatitig sa lahat ng masasarap na pagkain tulad ng isang kaibig-ibig na maliit na matako na pusa na dinidilaan ang mga labi nito. Hindi ako pagod. Pero gutom na gutom ako, inosenteng sagot niya. Good girl. You must be sleepy. Marahan na tinapik ni Ricardo ang kanyang ulo bago mahinang hinaplos ang likod nito para makapagpahinga siya ng mapayapa ng ilang sandali. Kumurap ng ilang beses si Nora at nakatulog ng mahimbing. Ricardo, anong ginagawa mo? Mukhang natarante si Miranda. Ngunit sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Anak, napansin mo. Parang may kakayahan ka. Hindi mo ba sinusubukang itago ang iyong kamatayan mula sa iyong anak na babae? Napakahusay na ama. Kabanata 27. Huwag sumigaw. Mali ka. Ayokong makita ng anak ko ang pagkamatay mo.
Matalim ang mga mata ni Ricardo, at naglabas siya ng nakakatakot na aura. Wika niya sa malamig na boses. Sa sandaling ito, ang pinto sa pribadong silid ay nakalock mula sa labas, at mayroong 8 mamamatay tao na nagkukunwaring waitstaff. Lahat sila ay may nakamamatay na layunin sa kanilang mga mata, matatag na nakatutok kay Ricardo. Ang pinuno ay isang binata na may mahabang buhok, naglalabas ng masama at malamig na aura. Anak, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng tiwala mo. Dahil doon, lumingon kay Miranda ang masasamang binata na may mahabang buhok at ngumisi. Ms. Lowe, nagalit ka talaga sa young master this time. Inutusan niya kaming patayin ang lalaking ito sa harap mo. Gusto niyang panoorin mo kung paano siya ay brutal na pinatay, lahat ng dahil sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, ang magandang mukha ni Miranda ay naging sobrang pangit. Hindi direktang binanggit ng lalaking ito si Isa, ngunit hindi mabibigo si Miranda na maunawaan kung sino ang young master sa kanilang bibig. How dare you? Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo muna akong patayin. Miranda grinned her teeth and said, unexpected blocking in front of Ricardo, using her maselang katawan to protect him. Ricardo, kunin mo si Nora at tumalon ka sa bintana, tumakbo ka ng mabilis. Hindi sila mangangahas na saktan ako. Nag-aalalang sabi niya, habang inilabas ang kanyang telepono para i-dial ang numero ni Mason, umaasang may padalhan ang kanyang kapatid ng mabilis. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, nagbago ang kutis ni Miranda. Ang signal dito ay na-localize ng isang tao. Bakas sa mukha ni Miranda ang gulat at pagsisisi sa sarili. Mamamatay na naman ba siya dahil sa kanya? Bagamat noong una ay nilapitan niya si Ricardo dahil handa itong ipagsapalaran ang kanyang buhay, hindi niya ito matanggap ngayon. Lalo na pagkatapos ng kanilang kamakailang pakikipag-ugnayan, nagkaroon siya ng espesyal na pakiramdam para sa lalaking ito. Sa tingin mo ba matutulungan mo akong pigilan sila? Hawakan mo si Nora at magtago sa kung saan habang nasa harapan ako. Gayunpaman, habang nagpapanik si Miranda, isang mainit na kamay ang tumapik sa kanyang balikat at isang matangkad na figure ang tumayo sa kanyang harapan. Nang makita ang gawin ni Miranda ay nagulat at nahawakan si Ricardo. Hindi niya inaasahan na kapag kaharap ang mga killer, tatayo ito sa harapan niya. Sa isip ni Ricardo, isang simpleng transaksyon lang nila ng kanyang asawa ang kanilang relasyon. Ngunit sa sandaling ito, iba ang idinagdag sa halo. You're quite clear-headed. Tell me your last wish before you die, malamig na tanong ng mahabang buhok na binata habang nakatingin kay Ricardo na parang nakatingin sa bangkay. Isa lang ang hiling ko. Huwag kang sumigaw ng malakas bago ka mamatay. Huwag mo nang gisingin ang anak ko. Kaya mo ba yan? Mahinahong sagot ni Ricardo. Sa pagbagsak ng mga salita, nagdilim ang mga ekspresyon ng 8 mamamatay tao, at sa kanilang mga mata, kasama ang layuning pumatay, ay may bakas ng matinding determinasyon at galit. Nasangkot sila sa maraming pagpatay at nas-anay na silang masaksihan ang kawalan ng pag-asa at pagsusumamo ng kanilang mga target bago mamatay. Para sa kanila, ito rin ay isang pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan. Gayunpaman, ngayon, ang lalaking ito ay talagang nang-ahas na pukawin sila. Go! Don't end him so fast. Hayaan mo siyang magdusa ng kaunti bago siya mamatay. Ang mahabang buhok at masasamang binata ay nagwagayway ng kanyang kamay at inutusan ang 7 pang tao. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, 7 mamamatay tao ang ngumisi at pinalibutan si Ricardo, ang kanilang matatalas na kutsilyo ay kumikinang at nakakabighani. Ricardo, panganib. Agad na sigaw ni Miranda. Ipikit mo ang iyong mga mata at tumayo ng medyo malayo kasama si Nora. Mabagsik ang mukha ni Ricardo, at kumikinang ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga asasin ay sumugod, isang matalim na kutsilyo sa kamay, na tumututok sa tiyan ni Ricardo. Ang kanyang mga kasanayan ay lubhang maliksi, malinaw na nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Gayunpaman, gaano man kapropesyonal ang pagsasanay, imposibleng malampasan ang mga limitasyon ng katawan ng tao. At sa harap niya, si Ricardo, na pinalusog ng enerhiya ng dragon,
ay matagal nang naging parang, maliit na Superman. Bukod dito, hindi siya tumigil sa pagsasanay ng Dragon Soul Immortal Technique sa mga araw na ito. Bilang karagdagan sa kanyang malakas na pisikal na katawan, na-master na ni Ricardo ang ilang attacking martial arts techniques. Sa isang kisap mata, saktong hinawakan ni Ricardo ang palso ng assassin. Sa malakas na pagkakahawak, dinurog ni Ricardo ang mga buto ng kamay ng assassin. Agad na nalaglag ang matalim na kutsilyo sa kamay ng kalaban, at mabilis itong nahawakan ni Ricardo. Paff! Isang tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, at ang kutsilyo ay biglang tumusok sa lalamunan ng mamamatay tao. Ang sakit na dulot ng mga nabasag na buto sa kanyang kamay ay naging sanhi ng likas na gustong sumigaw ng assassin na ito, ngunit biglang tumigil ang hiyawan. Nanlaki ang mga mata ng assassin, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan, at nakakagawa lang siya ng mga nakakasakal na tunog. Ang kanyang mukha ay puno ng parehong pagkabigo at takot sa kamatayan. Huwag kang sumigaw. Sabi ko na nga ba, huwag munang gisingin anak ko. Walang ekspresyon ang mukha ni Ricardo at malamig na sabi. Damn it, this guy's no pushover either. Everyone, attack together, no holding back. Kill him. Nang makita ang sitwasyon, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ng binata na may mahabang buhok. Noong una, sinadya niyang dahan-daang pahirapan si Ricardo, ngunit nang makita kung gaano kahusay ang pagpapadala ni Ricardo sa isa sa kanyang mga kasama, mabilis siyang nagbago ng isip. At sa oras na ito, sa kabilang panig. Matapos bugbugin si Rose ng kalahating buhay sa labas ng hotpot restaurant, ang galit na nag-aalab sa loob ni Dominic ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagbaba. Kinasusuklaman niya si Rose dahil sa panloloko sa kanya, at lalo pa niyang kinasusuklaman si Ricardo dahil sa pagsisiwalat nito sa publiko at ginagawang katatawanan. Anak, pinahiya mo ako at pinahiya ko ang sarili ko. Kung hindi ako naglalabas ng galit, apelyido na kita. Sumakay si Dominic sa kotse at saka tumawag. Dominic, anong problema? Sa kabilang dulo ng telepono, isang solemn na at malalim na boses ang tumunog. Mr. Webb, I made a huge fool of myself today. You have to help me vent my frustration. Galit na sabi ni Dominic. O anong nangyari? Ang kabilang partido, nakakagulat, ay ang malaking pagbaril sa Edolan, Tiger Webb. Miranda, that little bitch, found another pretty boy to pretend to be her fiancé. Today, I suffered loss because of this pretty boy and I can't bear this anger anymore. Isang beses ipinaliwanag ni Dominic ang usapin ngayon. Ganito talaga ang mga tao. Kung may naapakan man sa kanya na mas makapangyarihan sa kanya, so be it. Hindi na kailangang makaramdam ng hindi balanse tungkol dito. Ngunit kung ang taong iyon ay isang small-time player lamang sa kanyang paningin, o mas masahol pa, isang freeloading pretty boy, hindi iyon katanggap-tanggap. Naiintindihan ko. Aalagaan ko si Scar para sayo. Sagot ni Tiger na may malamig at nakakamatay na tono. Yung pretty boy sa tabi ni Miranda. Noong nakaraang pagkakataon sa Gold Coast Casino ng Mason, ang nahanap na eksperto sa sugal na si Tiger ay natalo at naiulat na ni Scar ang mga detalye sa kanya. Kaya alam ni Tiger kung sino si Ricardo at nagtanim ng masamang intensyon sa kanya. Kung hindi dahil sa magandang batang ito sa tabi ni Miranda, si Mason ay nakaranas ng matinding pagkatalo noong nakaraan. Anak, hindi ka nagawang hawakan ni Scar noong nakaraan sa lugar ni Mason. This time around, tingnan natin kung sino ang makakapagtanggol sa iyo. Kabanata 28 ang karangyaan ng Diablo. Hindi alam ni Ricardo na may mga tao sa kabila na gustong guluhin siya. Sa loob ng pribadong silid, isang makapal na kapaligiran ng napipintong karahasan ang nakasabit sa hangin. Si Miranda ay ganap na natulala habang pinagmamasdan ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan. Kinaumagahan, nakita niyang kumilos si Ricardo at hindi pinaganya si Rex, na may background ng Special Forces. Sa oras na iyon, ito ay medyo hindi inaasahan. Ngunit kung ikukumpara sa emosyonal na pagkabigla na nararanasan niya ngayon, ito ay parang namumutla sa kawalang halaga kung ikukumpara.
Kumikislap ang mga blades, at sumabog ang kislap ng dugo. Nakipaglaban si Ricardo kasama ang natitirang 7 mamamatay tao gamit ang matalim na patalim na kinuha niya sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, ang mga posisyon ng mangangaso at biktima ay nabaligtad na. Path. Isa pang tunog ng isang talam na tumutusok sa laman, at ang ika-7 mamamatay tao ay kumapit sa kanyang lalamunan, na bumagsak sa lupa. May kapansin-pansing butas ng dugo sa kanyang leeg. Tila tunay na nag-aalala si Ricardo na ang mga hiyawan ng mga asasin na ito bago ang kanilang kamatayan ay madyay gising kay Nora. Kaya naman, lahat ng kanyang nakamamatay na welga ay naka-target sa kanilang mga lalamunan. Sa wakas, tanging ang mahabang buhok na binata na nanguna sa daan ang natira. Ang kalaban ay puno ng enerhiya, at ang kutsilyo sa kanyang kamay ay dumating sa likod ni Ricardo sa bilis ng kidlat habang siya ay abala sa isa pang salarin. Ang mahabang buhok na kabataan ay isa ring kakilakilabot na eksperto, na may lakas na umabot sa antas ng Maclaifer realm sa mga mandirigma. Poof! Sa sumunod na sandali, hindi maiwasang tumama sa katawan ni Ricardo ang kutsilyo sa kanyang kamay. Naningkit ang mata ng binata na may mahabang buhok at nagpakita ng sobrang saya. Gayunpaman, ang pagsabog ng masayang kulay na ito ay hindi pa ganap na namumulaklak at nagyelo sa lugar. Matapos hampasin si Ricardo, nagpatuloy siya sa pagpuwersa, ngunit nalaman niyang hindi na makagalaw ang kutsilyo sa kanyang kamay, at kitang-kitang deformed ang talim. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng pagsaksak ng isang piraso ng goma gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Ang pisikal na katawan ni Ricardo ay hindi inaasahang napakalakas. Nagulat at nawalan ng kulay ang mahabang buhok. Nang maagaw ang atensyon niya, tumalikod si Ricardo at winalis niya ang paa niya, tinamaan siya. Pang! Dumura ng dugo ang mahabang buhok na binata at napaatras. Gayunpaman, ang lokasyon ng pagkahulog ay nagpasimangot kay Ricardo at lihim na naisip na ang kanyang kontrol sa kanyang mga aksyon ay hindi pa rin sapat. Ang kamalasan niya ay nahulog sa paanan ni Miranda habang hawak niya si Nora. Talagang sanay ang mahabang buhok na kabataan. Kahit na ang pag-atake ni Ricardo ay nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala, hindi siya nawala ang kanyang kakayahang kumilos. Mabilis din ang reaksyon niya. Pagkatayo ay walang pag-aalinlangang inabot niya ang isang bagay na itinutok kay Nora na nasa bisig ni Miranda. Ito ay isang baril. Ms. Low, huwag kang gagalaw. O babarilan ko. Nangangamba ang mahabang buhok na binata, saka ibinaling kay Ricardo ang mapupulang mata. Bastard, at ikaw. Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, ihulog mo ang kutsilyo. Maaaring mabilis ang kutsilyo mo, pero mas mabilis pa ba ito sa baril ko? Sa gitna ng kanyang kabaliwan, may matinding takot sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na ang tinatawag na gigolo na papatay ay magiging sobrang kakilakilabot. Kalmado si Ricardo, at walang pag-aalinlangang itinapon ang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay. Hindi niya itataya ang buhay ng kanyang anak. Hayaan mo sila, at makakatakbo ka ng buhay. Sabi ni Ricardo sa mahinang boses. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ang takot ng mahabang buhok na binata sa kanyang mga mata matapos makitang ibinagsak ni Ricardo ang kanyang sandata, ngunit lalo pang tumaas ang kanyang bangis. Tumakbo. Bastard, nandito ako para patayin ka ngayon. Mamatay. Nagsalita ang mahabang buhok na binata at biglang pinahit ang baril, itinutok kay Ricardo para barilin. Naniniwala siya na hindi kayang patayin ng kutsilyo ang taong ito, ngunit ang isang thermal weapon na tulad ng baril ay tiyak na magagawa nito. Gayunpaman, sa isang kisap mata, isang pilak na liwanag ang dumaan. Path! Ang kutsilyong itinapon ni Ricardo ay biglang umangat sa lupa at ipinutok patungo sa mahabang buhok na binata. Sa sumunod na sandali, pinalipad ang mahabang buhok na binata, kapwa ang kamay at ang baril ay naputol ng talam. Ang hakbang na ito ay walang iba kundi ang control of objects, teknik na kakabisado lang ni Ricardo mula sa Dragon Soul Immortal Technique. Bago itapon ang matalim na kutsilyo, nilagyan ito ni Ricardo ng enerhiya ng dragon at pagkatapos ay kinokontrol ang kutsilyo mula sa malayo sa pamamagitan ng pagmamanipula ng enerhiya ng dragon sa loob nito.
Ang binata na may mahabang buhok ay nakatitig sa kanyang kanang kamay na lumilipad, ang kanyang mga mata ay halos lumuwa, at sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at kilabot. Nang malapit na siyang magsisigaw sa matinding paghihirap, isang malabong galaw ang lumitaw, at isang kamay na kasing lakas ng bakal ang pumulupot sa kanyang lalamunan. Siya! I-click. Sumenyas si Ricardo na tumahimik at pagkatapos ay walang awa na pinitik ang leeg ng mahabang buhok na binata. Hehe, mas mabilis daw ang baril kesa sa kutsilyo, bakit hindi ako naniniwala? Humalaklak ng masama si Ricardo at tumingin sa binata na may mahabang buhok na nakahandusay sa lupa na hindi pa nahuhuli. Ibinuka ng mahabang buhok ang kanyang bibig at nagpakawala ng huling sigaw. Sa kanyang kamalayan bago mamatay, mayroon lamang isang salita, Grandmaster. Ang kapangyarihan ng enerhiya ay damaloy sa bagay, na nagbibigay daan sa isang malayuang pagpatay. Ito ay isang pamamaraan ng Grandmaster. Pinadala talaga sila ni isa para pumatay ng isang Grandmaster. It's fine now. I have taken all of them. Pero kaya mo ba? Sa sandaling ito, kumuha ng basang panasan si Ricardo sa hapagkainan at pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa mukha habang nagtatanong. Matagal bago bumalik sa katinuan si Miranda. Isang pares ng magagandang mata, kumikinang sa pagkamangha at katatakutan. Anong klaseng demonyo ang nahanap niya para gayahin ang kasintahang babae? Gayunpaman, pagkatapos ng maikling pagkabigla, isang kislap ng kinang ang lumitaw sa kaibuturan ng mga mata ni Miranda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pag-asa talaga siyang labanan ang lahat. Dahil lang sa lalaking nasa harapan niya. Gagawin nila ang karahasan, di ba? Tutulungan kita sa paghawak nito. Tumango si Miranda at saka nagbigay ng mapait na ngiti, mukhang hindi ko na kailangan pang hilingin sa kapatid ko na protektahan ka kung tutuusin. Bakit ang isang tulad nito ay nangangailangan ng proteksyon mula sa sinuman? Damn it! Ang bastard na iyon ay umasa sa kanyang mga kaibigan noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, dapat ko siyang personal na i-disable para mailabas ang galit ko. Mr. Moss, don't worry. Tutulungan talaga kitang mailabas ang galit mo. Sa pasilyo ng Hot Pot Restaurant, isang grupo ng mga tao ang naglakad ng napakalakas at puno ng sigla ang kanilang mga hakbang. Kitang-kita ang peklat sa mukha ng leading man, at ito ay walang iba kundi si Scar, isa sa mga nasasakupan ni Tiger. Sa tabi ni Scar ay si Dominic. Sa likod nila ay ang mga alipores ni Scar. Ang may-ari ng Hot Pot Restaurant, sa oras na ito, ay maamong sumunod at tinuro sa kanila ang daan. Parehong sina Scar at Dominic ay hindi kayang masaktan ng may-ari. Siyempre, hindi siya mangangahas na saktan ng anak ng pamilya Lowe. Ngunit si Scar at Dominic ay hindi humarap kay Miranda, kundi ang gigolo sa tabi niya. Ito ang private room. Sabi ng may-ari ng Hot Pot Restaurant. Malamig na bamantong hininga si Scar, na sinipa ang pinto ng pribadong kwarto sa magaspang at nakakatakot na paraan. Noong huling pagkakataon sa kasino, pinagkukumpara nila ang mga kasanayan sa pagsusugal, at ito ay sa lugar ni Mason. Kaya naman, walang gagawin si Scar kay Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay sampi ng husto upang tadtaran siya. Kung hindi dahil sa lalaking iyon, bakit naging miserable siya noong nakaraan at kinukot siya ng masama ni Mason? Si Dominic ay nagsuot din ng mapang-asar at nagbabantang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang makita nila ang eksena sa loob ng pribadong silid, lahat sila ay natigilan sa kinatatayuan, na nilalanghap ang malamig na hangin. Sa loob ng silid, may mga bangkay na nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang mga butas ng dugo sa kanilang lalamunan ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Isang binata ang kalmadong nagpupunas ng dugo sa kanyang mga kamay gamit ang isang basang tela, kahit papaano ay nagpapanatili ng hangin ng kakisigan. Isang kakisigan na parang demonyo. Biglang naramdaman ni Dominic na naninikip ang kanyang binti. Napalunok si Scar, nakaramdam din ng lamig sa kanyang gulugod. Kabanata 29 siya ba ay mula sa pamilya ng Ward. Matapos makitang tulala ang mga taong nakatayo sa labas ng pinto matapos makapasok,
hindi napigilan ni Miranda ang bahagyang pagkunot ng kanyang mga kilay. Ang silid na ito na puno ng mga bangkay ay walang alinlangan na magiging isang malaking problema para sa napakaraming tao na nakakita nito. So Mr. Moss and Scar, anong ginagawa nyo? Kayakap pa rin ni Miranda si Nora at malamig na tanong. Ibinagsak ni Ricardo ang wet wipes na may bahid ng dugo at walang ekspresyon na tiningnan ang mga taong ito. Nanginginig ang mga paa ni Dominic at naramdaman niya ang titig ni Ricardo, halos lumundag ang puso niya palabas ng dibdib. Sa sandaling ito, tanging si Ricardo at dalawang iba pa ang nasa pribadong silid, at hindi kinailangan ng isang henyo upang malaman kung sino ang lumikha ng lahat ng mga bangkay na ito. Imposible si Miranda. Ang batang babaeng iyon ay mas imposible. Sa madaling salita, pinatay ni Ricardo ang lahat ng mga taong ito. Ako, 1 AM here to express my gratitude to Mr. Willis. Nanginginig ang boses ni Dominic habang nagsasalita, at sumilay sa kanyang mukha ang isang pangit na ngiti. Oh, pumunta ka para pasalamatan ako. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at interesadong tanong. Oo, oo. Kung hindi lang ako tinulungan ni Mr. Willis na ilantad ang asong Rose na iyon, nasa dilim pa rin ako ngayon. Hindi lang niya ako kinulit, kundi baka nahawa pa ako sa kanya ng venereal disease. Mr. Willis, ikaw ang aking dakilang benefactor. Nagsalita si Dominic ng may matinding diin at damdamin, na parabang nagpapasalamat talaga siya kay Ricardo. Ano ang ibig sabihin para dalhin mo ang mga taong ito dito? Tanong ni Ricardo. Mr. Willis, you don't know. Rose, that bitch, relied on her looks and known some thugs. I'm afraid she'll hold a grudge against you and come after you. Kaya nga dinala ko si Scar dito para protektahan. Ikaw at si MS Lowe. Habang nagsasalita si Dominic, bumalik siya kay Scar at tumango, ganun ba, Scar? Pinunasan ang pawis sa noo, mabilis na tumango si Scar, oo. Oo. Mukhang may dumating ang naghahanap ng gulo. Pero si Mr. Willis mismo ang nag-solve nito. Haha. Lihim niyang hinangaan si Dominic na iniisip kung gaano katalino ang mga negosyante. Si Scar ay talagang isang malaking thug na nagbuhos ng maraming dugo habang sinusundan ng tigre sa paligid, ngunit may isang bagay na naghihiwalay sa mga thugs sa mga outlaws. Ang mga thugs ay hindi naglakas loob na pumatay kahit na sila ay kumitil ng buhay sa likod ng mga saradong pinto. Gagamit sila ng iba't ibang paraan at koneksyon para ayusin ang mga bagay gamit ang pera sa halip na karahasan, tulad ni Ricardo na pumatay ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, ang pag-unawa kung bakit ang taong ito ay naglakas loob na maglaro ng Russian roulette na may 5 bala noong nakaraan ay nagpapaniwala sa kanya na ang taong ito ay talagang isang outlaw na through and through. Hindi mo naman kami kailangan. Mr. Willis, MS Lowe, Will. Aalis muna kami. Maingat na sabi ni Dominic na baka sa mukha ang takot. Ayaw niyang manatili dito kahit isang segundo. Yeah. Oo. Aalis na rin kami. Hindi gaanong gumanda si Scar. Please keep today's events confidential. These are not just some random people na dinala ni Rose, they're real assassins and Ricardo was acting in self-defense. Tumango si Miranda at tinuruan sila. Nang marinig ito, mas nabigla sina Dominic at Scar. Nakita nila ang putol na kamay sa lupa at ang baril na hawak nito ng mahigpit. Wala silang pagdududa sa sinabi ni Miranda ngayon. Sinong regular na tao ang magdadala ng ganoong standard issue handgun? At isang tao ang pumatay ng 7 propesyonal na assassin. Gaano siya kalakas? Gaano dapat kalupit ang kanyang mga pamamaraan? Huwag kang mag-alala, MS Lowe, hindi tayo magsasalita. Oo nga. Tikom ang bibig natin for sure. Tsaka, self-defense naman ang ginawa ni Mr. Willis, kaya kung may problema, pwede tayong tumstigo. Paulit-ulit na nagpahayag ng pagsang-ayon sina Dominic at Scar, pagkatapos ay nagmamadaling inakay ang mga tao na umalis. Akmang tatakas na ang may-ari ng hotpot restaurant, pinigilan siya ni Miranda. MS Lowe, Mr. Willis. It's not my business. I promise, wala rin akong sasabihin. Halos lumuhad ang may-ari ng hotpot restaurant.
Huwag kang kabahan, tulungan mo kaming maghanap ng ibang private room. Si Miranda ay gumawa ng walang pag-aalinlangan na ekspresyon sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang mga labi. Pagkatapos ng 10 minuto, nanawagan na si Miranda na may humawak sa mga bangkay, at ang mga staff ng restaurant ay ganap na nakikipagtulungan sa pagpapanatiling kontrolado ang insidenteng ito. Actually, kahit nakaalerto ang pulis, hindi mahihirapan si Ricardo. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga problema na kailangang dumaan sa ilang mga pamamaraan. Sa isa pang pribadong silid, hinimas ni Ricardo ang ulo ni Nora at nagising ang maliit. Sa oras na ito, napuno na ng iba't ibang masasarap na sangkap ang mesa, at nagbigay pa ng ilang masasarap na pagkain ang may-ari bilang regalo. Kumurap-kurap si Nora, cute at medyo nahihiya habang sinasabi, "Paano ako nakatulog? Gusto kong kumain ng masarap." Habang tinitignan ng maliit ang mga bagay na nasa mesa, hindi niya naiwasang masampal ang kanyang mga labi. Ngumiti si Ricardo at tinapik ang ulo ni Nora. "Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita." "Aha!" Tinanguan ni Nora ang kanyang maliit na ulo. Umupo si Miranda sa tabi nila, pinagmamasdan ng malambot at mapagbigay na ekspresyon ni Ricardo. Akala niya panaginip lang ang nangyari kanina. Samantala, sa Gold Coast Club, magalang na sinagot ni Mason ang isang tawag sa telepono mula sa kanyang ama na si Emmanuel Lowe. "Dad, anong meron? Balita ko nakahanap na ng ibang fiancé ang ate mo. Sino itong lalaking ito? May alam ka ba tungkol sa kanya?" Tanong ni Emmanuel sa malalim na boses. "Well, I'm not too sure. Actually, I'm investigating him right now," sagot ni Mason. "Ano ang nalaman mo?" "Wala pa. Itong lalaking ito, parang ordinaryo lang. Dati siyang nagmamay-ari ng pabrika bago nalugi ang sarili dahil sa sakit ng kanyang anak at pagkatapos ay nakipaghiwalay. Walang espesyal," nag-aalangan si Mason habang nagsasalita. "Kalokohan. Ang lalaking ito ay hindi maaaring maging karaniwan. Iba siya sa naunang 2 puppet na na-date ng ate mo. Patuloy na mag-imbestiga at alamin ang lahat tungkol sa kanya." Wika ni Emmanuel sa malamig na boses. "Teka, paano kaya napagdaanan ng lalaking ito ang isang bagay na karaniwan?" Kaninang umaga, tinulungan lang niya si Miranda na ilantad ang taksil na si Rex at inalagaan siya. Ngayong gabi, pinabagsak din niya ang 7 propesyonal na assassin. May nag-asikaso si Miranda sa mga bagay na ito at natural na umabot ito sa tainga ng pamilya Lowe. Paano naging ordinaryong tao ang isang tulad nito? "Okay, Dad, I know. Mas pinapahalagahan ko ang kapatid ko kaysa sa iyo. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa kapatid ko. Iimbestigahan ko talaga," sabi ni Mason. Pagkatapos ng ilang usapan pa sa pagitan ng mag-ama, ibinaba na nila ang telepono. Maya-maya lang, kumatok sa pinto ang isa sa mga tauhan ni Mason at pumasok. "Mr. Lowe, may nahanap kami. Magsalita ka." Naningkit ang mga mata ni Mason. Mukhang may koneksyon si Ricardo sa pamilya ng Ward. Habang iniulat sa kanya ang impormasyon, nag-iba ang ekspresyon ni Mason. Kasama rito ang pakikipag-ugnayan ni Ricardo kay Rowan, ang pagbisita nila sa estate ng pamilya ng Ward, at ang pagpasok ni Nora sa Eastview Kindergarten sa pamamagitan ng mga koneksyon ng pamilyang Ward. Matapos marinig ang lahat ng ito, naging hindi sigurado ang ekspresyon ni Mason. Ang pamilya Lowe at ang pamilya ng Ward ay walang magandang relasyon. Itinuring pang ang magkaaway sina Mason at Henry dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at ilang mga abo na interes. Sa katunayan, lahat ng 3 pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Edoland ay magkaaway sa isa't isa at patuloy na nagkakasalungatan. Nang marinig na may koneksyon si Ricardo sa pamilya Ward pati na rin ang pakikipag-ugnayan sa subordinate ni Henry na si Rowan, nagsimulang mag-isip si Mason. Damn it! So galing siya sa Ward family. "Henry, if you have any guts, habulin mo ako ng diretsyo. Anong klaseng skill ang magpadala ng malapit sa kapatid ko?" Kabanata 30. Nagbago ang isip ni Claudia. Pagkatapos nilang kumain, hinatid ni Ricardo si Miranda pabalik sa kanyang tirahan sa Imperial View Villa area bago bumalik kasama ang kanyang anak sa kanilang inuupahang bahay.
Kinakalkula ni Ricardo sa kanyang isipan na kailangan niyang bumili ng bahay sa lalong madaling panahon, isang lugar na tunay na pag-aari niya. Ang pag-upo ng bahay ay hindi na mainam para sa kanya. Siyempre, ang pinakamahalagang kadahilanan ay may pera na si Ricardo. Kahit na paulit-ulit siyang tumanggi sa pagtitipon ng pamilya Ward, binigyan pa rin siya ni Eric ng 2 card bilang regalo. Nangangahulugan ito na si Ricardo ay mayroong mahigit 2 milyong dolyar sa kanyang account at ang pagbili ng bahay ay magiging isang madaling gawain. Pagdating nila sa bahay, 8:00 na ng gabi at pagbaba nila ng sasakyan ay may nakita silang nakaabang sa harap ng pintuan nila. Nang makita ang taong ito, napakunot ang noo ni Ricardo at nagtaka kung bakit siya naroon. Ngunit kinusot ni Nora ang kanyang malalaking mata at unang nagmukhang nagulat saka nagpakita ng pagkasabik. Mommy. Si Mommy ang dumating. Daddy look. Si Mommy naman. Nang makita kung gaano kasaya si Nora ay napangiti si Ricardo ng alanganin at tumango kasabay ng kanyang pananabik. Sa sumunod na segundo, tinanggal ni Nora ang sarili sa kanyang seatbelt, binuksan ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Mommy. Tumakbo ng diretso ang maliit na figure patungo sa silhouette. Sino pa kaya kung hindi si Claudia? Sa kabila ng pagiging malamig ni Claudia, laging naaalala ni Nora na siya ang kanyang ina. Ipinaroda ni Ricardo ang sasakyan at walang gaanong ekspresyon na naglakad palayo. Mommy, pinuntahan mo ako. Tumakbo ang maliit at ibinuka ang kanyang mga braso kay Claudia na tuwang-tuwa. Ang alam lang niya ay madalas na magtalo ang mga magulang nila bago sila maghiwalay, at matagal na rin niyang hindi nakikita ang kanyang ina. Natural, hindi sasabihin ni Ricardo sa anak ang kawalan ng puso at pag-abandona ni Claudia para hindi masaktan ang batang puso nito. Magandang babae, Nora. Nakaharap ang anak na babae na tumatakbo patungo sa kanya nang bukas ang mga braso, inabot lang ni Claudia at hinawakan ang ulo ni Nora. Napatingin ang mga mata niya kay Ricardo. At sa likod niya ang Bentley Mulsanne niya. Nagmaneho sila ng Bentley. Ano ang nagdala sa iyo dito? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Anong klaseng tanong yan? Kahit hiwalay na tayo ngayon, hindi ba kita pwedeng puntahan o ang anak natin? Ibang-iba ang boses ni Claudia sa huling pag-uusap nila sa telepono. Nakasuot siya ng sexy na damit ngayon, may medyas, matataas na takong, mixing palda, at off-shoulder top. Napakaganda ng pagkakaayos ng mukha niya. Siya ay tumingin hindi kapani-pani walang kaakit-akit. Nang matapos siyang magsalita ay hindi napigilan ni Ricardo na mapangiti sa loob. Ang isang gabi ng pag-ibig ay nagkakahalaga ng 100 pagkakaibigan. Paano niya makakalimutan ang walang pusong pagpapahiya sa kanya nang hilingin nito sa kanya ang pera ni Nora na nagel iligtas buhay? Ngunit wala siyang sinabi sa harap ng kanilang anak. Makalipas ang halos 10 minuto, nagawa ni Ricardo na patulugin si Nora. Sa panahong iyon, nakipag-ugnayan si Claudia kay Nora kung ito ay tunay o hindi ay nanatiling hindi malinaw ngunit alinman sa paraan ay tila masaya si Nora. Sa pagtingin sa kanyang maliit na batang babae na mahimbing na natutulog na may matamis na ngiti sa kanyang mukha, tahimik na hinihiling ni Ricardo na maging kumpleto muli ang kanilang pamilya balang araw. Gayunpaman, binigyan ng malamig na tingin si Claudia, marahang hinaplos ni Ricardo ang ulo ni Nora, tinitiyak na mahimbing itong nakatulog, at pagkatapos ay walang ekspresyon itong sinabi, "Let's go. Kung may pag-uusapan ka, gawin mo sa labas." Sige. Matalinong tumango si Claudia at sinundan si Ricardo palabas. Nang makarating sila sa courtyard, ngumiti siya at nagtanong, "Nagmamaneho ka na ngayon ng Bentley?" Ibang tao na, nakataas ang kilay ni Ricardo. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang ugali ni Claudia ngayon. "Tara, huwag kang mahiya," sabi ni Claudia habang nakahilig kay Ricardo. Tinulak siya ni Ricardo at malamig na sinabi, "May sasabihin ka ba o wala? Kung hindi, umalis ka na." Nang marinig ito, sumilay ang galit sa mga mata ni Claudia bago napalitan ng kalungkutan. "Mahal, anong ginagawa mo? What did you call me? We're divorced now. Your husband is Tom. Don't call me that." Ngumisi si Ricardo. "Honey, do you really think I would fall for someone else? Actually, I've always loved you in my heart."
The reason why I divorced you was all for money from Tom para magamot natin ang sakit ni Nora. Alam mo ba kung gaano ako nag-effort dito? Noong kailangan nating ibenta ang pabrika natin noon at mawala ang lahat. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan na makitang nangyari sa atin iyon? Kaya ako umalis kasama si Tom. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa akin itong mga nakaraang araw na nagpapanggap na masaya sa tabi niya? Tumulo ang luha sa mukha ni Claudia habang nakahawak ito sa braso ni Ricardo, ibinubuhos ang puso sa kanya. Hindi napigilan ni Ricardo ang bahagyang pagkirot sa kanyang puso habang pinagmamasdan siya. Bagamat hinala niya na malamang ay nag-aarte lang si Claudia, hindi niya maiwasang makaramdam ng kislap ng pag-asa. Hiniwalayan ba siya ni Claudia para lang makakuha ng pera para sa pagpapagamot ni Nora? Hey, naalala mo ba yung sinabi mo nung tumawag ako sa'yo na humihingi ng pera? Walang pakialam na tanong ni Ricardo. Dahil sa kawalan ng puso ni Claudia kaya pinili ni Ricardo na ipagsapalaran ang kanyang buhay at manloko ng iba para sa pera. Nandyan si Tom sa tabi ko nung tumawag ka. I really wanted to say yes, but I couldn't. Claudia explained with a pouty expression. Paano ang pagkuha ng isang tao upang turuan ako ng leksyon mamaya? Matigas na tanong ni Ricardo. Nang marinig ang tanong nito, napakagatlabi si Claudia at napatitig kay Ricardo na may halong hinanakit at selos. The deeper the love, the stronger the hate. Alam mo ba kung gaano ako nagseselos nung nakita kong todo lovely-dovey ka sa ibang babae sa labas ng restaurant nung araw na yun? I admit it. I had Tom arrange for someone to teach you a lesson because I hate you at that time. I hate you for all those promises to me back then, puro kasinungalingan. I hated you for being heartless and unfaithful. Tiniis ko ang kahihiyan at dinadala ang mabibigat na pasanin, nagpapanggap na masaya sa piling ng ibang lalaki para lang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng aming anak. At gayunpaman, nandoon ka sa labas na nakikipaglokohan sa ibang mga babae, nag-e-enjoy sa iyong kalayaan. Ricardo, halimaw ka. Can you even face me? Lalong nabalisa ang boses ni Claudia habang nagsasalita hanggang sa tuluyan na siyang napaluha sa sama ng loob. Parang napuno ng hindi mabilang na hinaing ang puso niya. Ang pag-amin niya ng love-hate ay nagpabagal lamang sa puso ni Ricardo. Sa bagay, matagal na silang kasal 5 o 6 na taon ng emosyon. Kung tutuusin, si Ricardo ay tunay na nagmahal at nagmamahal kay Claudia sa simula. Dahil sa sinsero niyang ekspresyon ay nagduda si Ricardo kung talagang hindi niya naintindihan si Claudia. Huwag kang umiyak. Huminga ng malalim, tinapik ni Ricardo ang likod ni Claudia sa mas mahinang tono. Alam kong mahal mo pa rin ako, diba? Isang gawa lang ba ang babaeng iyon noong isang araw? Pwede bang bumalik tayo sa dati? Mahal. Maluhaluhang sigaw ni Claudia na punong-puno ng emosyon ang boses na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Mahina itong nakasandal sa kanya habang nilalanghap niya ang mainit na hangin sa kanyang tenga. Dapat niyang sabihin, si Claudia ay medyo kaakit-akit at may mapang-akit na aura tungkol sa kanya. Dahil sa pagkilos na ito, para kay Ricardo na parang pas ang nangungulit sa poste. Sa sitwasyong ito, malamang na mawala ang kakayahan ng isang lalaki na mag-isip ng lohikal, dahil pinaikot siya ng ilong ng babaeng ito. Kahit anong sabihin niya, naniwala siya. Gayunpaman, si Ricardo ay hindi na siya ang dating tao. Kabanata 31 naihayag ang mga tunay na kulay. Matapos maranasan ang malupit na mga katotohanan ng buhay at makaramdam ng ganap na kawalan ng pag-asa, sa wakas ay nabawi ni Ricardo ang kanyang pagkamakatuwiran. Naisip niya ang magiging reaksyon ni Claudia matapos makita si Nora kanina. Ibinuka ng maliit ang kanyang mga braso at masayang sumunggab sa kanyang ina, ngunit isang casual na tapik sa ulo lamang ang ibinigay ni Claudia kay Nora. Ang kanyang tingin, gayunpaman, ay nagtagal sa Bentley Malsa ni Miranda. Ito ba ang angkop na tugon ng isang ina na nagtiis ng husto upang gamutin ang sakit ng kanyang anak? Ilang saglit, kumikislap sa emosyon ang mga mata ni Ricardo bago siya muling kumalma. Pinanood niya ang pagganap ni Claudia na para bang isa siyang walang kinikilingan. Claudia, magkano pera ang nakuha mo kay Tom? Ibigay mo na sa akin.
Itinulak ni Ricardo si Claudia palayo sa kanya at nag-aalalang hinawakan ang mga balikat nito. Natigilan si Claudia sa biglaang paghingi nito at tumingin sa kanya ng kakaiba. Nakita niya itong nagmamaneho sa kanyang Bentley matapos mapabilib si Rowan at ang kanyang mga tauhan. Ipinapalagay niya na hindi na niya kailangan ng pera. Hindi niya alam kung anong mga pagkakataon ang dumating kay Ricardo na naging kahangahangang figure. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumalik na may mga pag-iisip na makipagkasundo sa kanya. Siyempre, hindi pa siya naghiwalay kay Tom. She would do that once she officially got together with Ricardo. Pero hindi niya inaasahan na hihingi si Ricardo ng pera sa kanya. Kailangan pa ba ng pera ang lalaking ito? What's wrong? Hindi mo ba sinundan si Tom para makalakam ng pera para sa pagpapagamot ni Nora? Paano ang pera? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Wala ka bang pera? Tsaka mas magaling na si Nora ngayon. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Claudia. Hindi. Pansamantala lang siyang gumamit ng espesyal na gamot, kaya nagkaroon ng improvement. At kung makakita tayo ng katugmang bone marrow donor, magagastos ito ng malaking halaga. Claudia, nagkamali ako sa iyo noon pa man. Napakaraming kahihiyan at hirap ang tinitiis mo para sa anak natin. Ang perang kinita ko sa pagbebenta ko sa sarili ko ay wala na ngayon. Nasa iyo man o hindi gumaling si Nora. Bilasan mo. Bumangon ka at bigyan mo ako ng pera. Pagmamakaawa ni Ricardo na dilat ang mga mata. Nang matapos siyang magsalita ay ilang ulit na nagbago ang mukha ni Claudia. What did you say? What do you mean by selling yourself? Ricardo, what are you trying to say? Wala na talaga akong pera. Kung meron pa, dito pa ba ako titira kasama si Nora? Nagkibit balikat si Ricardo sabay ngiti ng mapait. Sa pagtingin sa kasalukuyang gawin ni Claudia, isang bakas ng lamig ang lumutang sa kanyang mga mata. Upang ilantad kung ang isang tao ay totoo o hindi, ito ay talagang simple. Pindutin lamang kung ano ang pinakamahalaga sa kanya at tingnan kung ano ang kanyang reaksyon. Sure enough, after Ricardo made Claudia pay the bill, nagbago agad ang ugali niya. Are you playing me? Honey, you must be testing me, right? Tinitigan ni Claudia si Ricardo at pilit na ngumiti. Tumili. Sa sandaling ito, na sinamahan ng tunog ng preno, ilang Range Rover ang tumigil sa pintuan. Pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang tumalon mula sa mga sasakyan. Ang pinuno ay isang binata na lumakad sa hangin. Ilang mabangis na tagasunod ang sumunod sa kanyang likuran. Ito ay walang iba kundi ang kapatid ni Miranda na si Mason. Matapos makapasok sa pinto at makita si Ricardo, malamig na sumangot si Mason. Basta nandito ka. Nagtaas ng kilay si Ricardo. Little brother-in-law, bakit galit na galit ka? Pinandilatan ni Mason si Ricardo na may malamig na mga mata at sinabing, magwala ka. Sino sa tingin mo ang tumatawag sa akin na iyong maliit na bayaw? Hindi ka karapat-dapat. Huwag mong isipin na ang aking kapatid na babae ay maaaring lokohin ako sa pag-iisip na ikaw. Higit pa sa isang pepe at isang pepe na may lihim na motibo. Sa sandaling ito, si Mason ay napuno ng galit. Si Miranda ay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na babae, at palagi siyang nasa tabi nito kahit anong mangyari. Kahit na suportado ng buong pamilya Lowe si Miranda sa pagpapakasal sa pamilya Austin, nanatiling matatag si Mason sa kanyang suporta para sa kanyang kapatid na babae. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang kanilang pagsasamahan. Kaya't nang matuklasan niyang may nagbabalak na mapalapit sa kanyang pinakamamahal na kapatid sa hindi malamang layunin, sumabog sa galit si Mason. Personal niyang pinamunuan ang isang pangkat ng mga lalaki upang makuha ang Ricardo sa magdamag. Anong puppet? Anong pinagsasabi mo? May pag-aalinlangan na tanong ni Claudia kay Ricardo matapos marinig ang sinabi ni Mason. Nagkibit balikat si Ricardo at walang pakialam na sumagot, tulad ng sinabi ko noon, ibinento ko ang sarili ko sa iba. Anak siya ng pamilya Lowe at nagpanggap akong fiancé niya o sa halip ang kanyang pekeng fiancé mula noong nagkasama kami sa hindi karaniwang paraan. Sa kanya din ang Bentley dyan. Driver lang ako, dagdag niya pagkarinig sa balitang ito,
Umasim ang mukha ni Claudia habang nanlilisik ang tingin kay Ricardo. Paano si Rowan kanina? Nakatutok na tanong nito sa kanya. Ginawa niya siguro yun bilang paggalang sa pamilya Low dahil napaka-impluwensyang ang kanila sa Edolan, casual na sagot ni Ricardo habang mahigpit niyang hinawakan ang mga balikat ni Claudia. Claudia, huwag ka nang magtanong ng maraming tanong. Ginastos ko na ang lahat ng 80,000 na kinita ko sa pagbebenta ko sa sarili ko. Kailangan ni Nora ng karagdagang paggamot ngayon kaya ikaw na ang baalang magbayad. Dali sabihin mo sa akin kung gaano karaming pera ang inipit mo. Tom, hindi ako magbabayad ng pera. Galit na sagot ni Claudia. Kaya hindi ka lang nasaron kundi wala ka ring kahihiyan para mabuhay sa yaman ng iba. Ang pagiging peking fiancé ng iba ay masama na pero ngayon alam na nating hindi ito totoo. Nakakadiri. Hinamplas ni Claudia ang kamay ni Ricardo, punong-puno ng matinding pandidiri at panghahamak ang mukha nito. Tumayo doon si Ricardo at tumawa, puno ng panunuya ang kanyang tawa. Kinukot siya ang sarili ngayon, talagang may hint of luck pa rin siya kay Claudia. Ricardo Willis, anong balak mong hilahin dito? Kung ayaw mong mamatay, sumama ka sa akin. I advise you to cooperate nicely, or else my guys are not known for being careful with their trigger fingers. Sa sandaling ito, naiinip na pinagalitan ni Mason. I-click, i-click, i-click. Habang nagsasalita siya, ilan sa mga alipors ni Mason na nasa likuran niya ay dumukot sa kanilang mga bulsa at naglabas ng mga baril, lahat ng mga ito ay sabay-sabay na nakatutok kay Ricardo. Nalaman din ni Mason ang nangyari sa Love Boils ngayon, kaya handa siyang harapin si Ricardo. Sa sandaling ito, ang mga taong nakapaligid sa kanya ang lahat ng pinagkakatiwalaan niya at mayroon ding pinakamalakas na kakayahan. Bukod dito, lahat ay nilagyan ng baril. Nang makita ang poster na ito, halos natakot si Claudia na umihi. Sa puso niya, pinaulanan niya ng barrage of insults si Ricardo. Anong gulo ang pinasok nitong kawawang bastos? Huwag mo din hayaang madamay siya. Huwag barilin. It's not my business. Nanginginig si Claudia habang nagsasalita. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo, ngunit pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi kay Mason, maaari akong sumama sa iyo, ngunit kailangan ko munang makausap ang aking dating asawa. Malamig na ngumuso si Mason, fine. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Tumango si Ricardo at tumingin kay Claudia. Claudia, dito ka mamayang gabi at samahan mo si Nora kahit anong mangyari, masaya lagi ang anak natin na makita ka. Get lost. Sinong tinatawag mong ex-wife? Anong kinalaman nito sa akin kung masaya siya o hindi? Diretsyong sinumpa ni Claudia si Ricardo bago kinakabahang lumingon kay Mason. This young master. Wala akong kinalaman sa kanya. Let me go. Ni hindi ko nga siya kilala. Kahit anong gawin niya ay walang kinalaman sa akin. Sa sandaling ito, pilit na sinisikap ng babae na ilayo ang sarili kay Ricardo. Isang malamig na sulyap ang ibinigay ni Mason kay Claudia bago siya tuluyang binaliwala at isa lang ang sinabi, hindi dapat magdusa ang anak para sa mga kasalanan ng ama. Sisiguraduhin kong may mananatili rito ngayong gabi para protektahan ang iyong anak. Kabanata 32 Ikaw, aking nakababatang kapatid, ay ayos na. Nag-iwan si Mason ng isang pinagkakatiwalaang tao dito para protektahan si Nora. Si Ricardo ay masunuri na nakipagtulungan, kahit na pinahintulutan nilang pinusesan ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, at pagkatapos ay isinakay sa kotse. Hindi sa takot siya kay Mason at sa mga baril na ito, ngunit hindi rin sigurado si Ricardo sa nangyari. Dahil siya ang nakababatang kapatid ni Miranda, ayaw makipag-away ni Ricardo sa kanila at nagpasya na linawin muna ang sitwasyon bago gumawa ng anumang aksyon. Mason, anong ibig mong sabihin? Ako ang bayaw mo. Nakaposa si Ricardo at naupo sa backseat. Lumapit si Mason at diretsyong umupo sa tabi niya, ang mga mata ay parang kutsilyo, matamang nakatitig kay Ricardo. Mason ba ang tinawag mong pangalan? Wika ni Mason at diretsyong itinutok ang baril sa noo ni Ricardo. Magsalita ka. Sino ka ba talaga? Anong pakay mo para mapalapit sa kapatid ko?
Dapat nag-imbestiga ka na kung saan ako nakatira, mahahanap mo ba? Sino ako, hindi mo ba alam? Mahinang tanong ni Ricardo. Of course I have investigated you. You are Henry's person, he sent you to close to my sister, right? Mabangis na tanong ni Mason. Nang marinig ito, si Ricardo ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagkaroon ng ekspresyon ng kawalan ng pagsasalita. Little brother-in-law, marami ka na bang napanood na conspiracy theories? Hindi mo pa ba aaminin? Nalaman ko na malapit ka pala sa pamilya ng Ward. Bilang isang ordinaryong tao, paano ka magkakaroon ng akses sa pamilya ng Ward? Idiniin ni Mason ang baril sa ulo ni Ricardo at nagbanta ng may pananakot, tanggapin mo ito ng totoo, at baka isipin kung iligtas ang iyong buhay. Kung hindi, may mga paraan ako para sabihin sa iyo ang totoo. Ginagarantiyahan kong makikiusap ka habang buhay at nananabik sa kamatayan. Sabihin mo sa akin, paano mo balak saktan ang kapatid ko, o gamitin siya laban sa akin? Tumingin si Ricardo kay Mason at hindi maiwasang ipakita ang isang masamang ngiti. If I wanted to deal with you, kailangan ko bang dumaan sa kapatid mo? This opportunity is good now. Swish! Sa sandaling nahulog ang mga salita, naramdaman na lamang ni Mason ang isang gun sa kanyang kamay. Nahuli sa kawalan, ang baril sa kanyang kamay ay agad na kinuha ni Ricardo, na ngayon ay itinutok pabalik sa ulo ni Mason. Nanlaki ang mga mata ni Mason at nagpakita ng matinding pagdududa at pagtataka. Itong lalaking ito, hindi ba nakatali ang mga kamay niya? Paano? Sa sumunod na segundo, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Mason nang mapansin niyang may nakabitin pa ring posas ang kamay ni Ricardo. Ang mga posas na gawa sa halwang metal ay hindi inaasahang naputol sa isang punto. Bitawan mo si Mr. Lowe. Ibaba mo ang baril. Dahil sa biglaang pagbabago ng sitwasyon, namutla sa gulat ang dalawang alipor sa front seat. Sigaw nila kay Ricardo, puno ng galit ang boses nila. Hindi pinansin ni Ricardo si Mason at mahinahong nagtanong, "Can we talk now?" Huminga ng malalim si Mason at ikinaway ang kamay sa dalawang alipors. Ilayo mo na ang mga baril mo. Kailangan kong makausap ang brother-in-law ko. Idiniin niya ang mga salitang bayaw, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Hehe. Sandaling nag-alinlangan ang dalawang alipors, ngunit ibinaba muna ni Ricardo ang kanyang baril at tinapik si Mason sa balikat. Bro, ang ibig sabihin ng relasyon ko sa pamilya ng Ward ay isa ako sa mga tao nila. Nang marinig ni Mason na tinawag siyang bro, tinitigan niya ng masama si Ricardo, na puno ng sama ng loob. Damn it! Siya si Mr. Lowe, may-ari ng Gold Coast Club at boss ng underground scene ni Edoland. Kung hindi, malamig na tanong ni Mason, paano ka magkakaroon ng relasyon sa pamilya ng Ward? Kung gusto mo talaga akong imbestigahan, mahinahong sagot ni Ricardo, dapat mong gawin ito ng maayos. 5 araw na ang nakararaan sa harap ng Farmers Market sa West District ay mayroong piniritong dough-stick stand kung saan may nangyari noong umagang iyon. Nang marinig ang tugon na ito mula kay Ricardo, napakunot ng noo si Mason. Gayunpaman, nang sabihin ito ni Ricardo sa isang oras at lugar, medyo nag-aalinlangan si Mason. Nailigtas mo si Eric. Marunong ka rin pala ng medicine at martial arts. At kaya mo ring sumugal. Damn, you're amazing. Pang-aasar ni Mason. Salamat. Paano pa ako nahuli ng ate mo? Walang hiya si Ricardo. Damn it. Napagtanto ni Mason na ang taong ito ay hindi nakikinig sa dahilan. Tinitigan niya si Ricardo ng mat-aman at sinabing, hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Unless, mapatunayan mo ang iyong medical skills. Kung hindi, gagawin ko ang lahat para patalsikan ka sa buhay ng kapatid ko. Nagkibit balikat si Ricardo. Paano ko ito mapapatunayan? Sa pamamagitan ng pagpapagaling sa iyong kamakailang insomnia. Hindi yun mahirap sa lahat. Mula sa kanyang kutis, masasabi ni Ricardo na hindi maganda ang tulog ni Mason nitong mga nakaraang araw. Saglit na nag-alinlangan si Mason bago sinabi ang bawat salita, gusto mo ng hirap. Fine. I'll take you to meet someone.
Kung mapapagaling mo ang sakit niya, then I'll believe in you. Hindi lang ako maniniwala sa iyo, tuwang-tuwang pagpapatuloy ni Mason. Magiging bayaw kita at ako ang magiging kapatid mo. Kahit sampelan mo ako, tatayo ako. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at muling ngumisi. Oh really? Then consider me your future brother. Hindi inaasahan ni Ricardo na dadalhin siya ni Mason sa isang base militar sa labas ng lungsod ng Edoland. Dito nakatalaga ang mga puwersang panseguridad ng lungsod. Maging si Mason ay sumunod sa lahat ng mga patakaran pagdating dito. Tanging ang kanilang Land Rover lang ang nagmaneho at lahat ng baril na dala nila ay kinuha ng ibang mga nasasakupan noon pa man. Sa pasukan ng mabigat na binabantayang lugar na ito, tumawag si Mason sa telepono. Ilang sandali pa ay may lumabas na dark green na jeep at pinasakay ni Mason si Ricardo habang naiwan ang dalawang subordinate sa labas. Habang nasa daan, nagro-ronde kahit saan ang mga armadong sundalo. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay nakatayo ang mga patayong figure na naglalabas ng aura na may dugong bakal. No wonder kung bakit pati si Mason ay nag-asal dito. Kung ikukumpara sa mga sanay na sundalong ito, walang kapantay ang kanyang mga tauhan kahit gaano pa sila kalupit. Habang nakaupo sa jeep, hindi napigilan ni Ricardo na i-click ang dila at iniisip kung anong klaseng tao ang gustong harapin ni Mason sa pagdadala niya rito. Ang eksena ay medyo nakakatakot. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sila sa isang tirahan sa loob ng lugar na ito na binabantayan ng husto at huminto sa pasukan ng isang patio. Dahil nauna nang tumawag si Mason, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme ng militar na naghihintay sa kanila doon. Sa patnubay ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pumasok ang dalawa sa looban. Hindi ito maluho, ngunit napuno ito ng mga huni ng ibon at mabangong bulaklak, na nagbibigay ng mapayapang sigla. Gayunpaman, nakita ng peripheral vision ni Ricardo ang ilang mga nakatagong posisyon. Nararamdaman niya na sa gitna ng mapayapang eksenang ito ay may nakatagong panganib. Bagamat tila walang mga gwardya sa paligid, ilang napakahusay na sniper ang nakatago sa mga madiskarteng lokasyon. Kung sila ni Mason ay maglakas loob na gumawa ng anumang biglaang paggalaw, malamang nasasalubungin sila ng bala. Sino ang narito upang gamutin natin? Hindi napigil ang mapabulong ni Ricardo. Ang anak na babae ng punong general ng Edoland Security Forces. Hininaan ni Mason ang boses. Nang matapos siyang magsalita, napansin ni Ricardo ang bakas ng pag-aalala at kalungkutan sa mga mata ni Mason. Kabanata 33 Hindi malayo sa kamatayan. Pagdating sa kwarto sa ikalawang palapag ay may grupo na ng mga tao na naruroon. Nakahiga si Scarlett Harris sa kama, kapansin-pansing maganda ang kanyang mga tampok ngunit namutla ang kanyang mukha at medyo nakakatakot. Mukhang nasa vegetative state siya habang nakapikit. Ang isang doktor na nakasuot ng asul na Amerikana ay nagmamasid sa kanyang kalagayan sa gilid ng kama habang ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatayo sa tabi niya na may kahangahangang presensya. Ang kanyang mukha, na kadalasang naglalabas ng awtoridad ng walang galit, ngayon ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi si Zach Harris, ang commanding officer ng Edoland Garrison Command. Bukod sa kanila, may isang binata rin na nakaupo sa kabilang side ng kama. Puno ng lamang at lungkot ang tingin ng binata habang nakatingin sa anak ni Zach na nakahiga sa kama. Ang pangalan ng binata ay Connor Cox. Siya ay kaklase ni Scarlett sa universidad na nagtrabaho kasama niya sa Biological Technology Research Institute sa loob ng Edoland Science Academy. Kasabay nito, romantiko rin niyang hinahabol si Scarlett at medyo naging malabo ang kanilang relasyon. Pagpasok ni Mason, sinilip muna niya si Scarlett na nakahiga sa kama bago ibinaling ang atensyon kay Connor na walang pakialam na sinalubong ang tingin nito. Mr. Harris, kumusta si Scarlett? Nag-aalalang tanong ni Mason. Sinulyapan siya ni Zach at umiling, seryoso ang ekspresyon. Bakas sa mukha ni Mason ang pagkapahiya, ngunit si Mason, na kilala sa init ng ulo, ay hindi nang ahas na mawala ito rito.
Nandoon ang posisyon ni Zack para makita ng lahat kontrolado niya ang buong Garrison Command at hindi lang si Mason kundi maging ang buong pamilya Lowe ay nasa ilalim niya. Bukod dito, si Mason ang manliligaw ni Scarlett. Paano siya magiging walang galang sa kanyang ama sa kanyang harapan? Alam din niyang hindi siya gusto ni Zack dahil sa pagkakasangkot niya sa maraming industriya at hindi siya papayag na makipag-ugnayan sa kanyang anak. Mr. Lowe, can you stop talking? Hindi mo ba nakikitang ginagamot ni Dr. Bailey si Scarlett? Pang-aasar ni Connor. Hindi mo rin ba sinabi? Malamig na sagot ni Mason, mukhang hindi nasisiyahan sa karibal niyang ito. Tama na. Nagtaas ng kamay si Zack at naiinip silang pinigilan bago bumaling sa doktor at nagtanong, Dr. Bailey, kumusta ang anak ko? Maaari mo ba siyang gisingin? Ang doktor na ito ay walang iba kundi si Clifford Bailey na nakatrabaho ni Eric. Nabalitaan na siya ay isang inapo ng isang sikat na manggagamot noong sinaunang panahon. Totoo man o mali walang nakakaalam ng sigurado ngunit ang mga kasanayan ni Clifford sa medisina ay talagang kapansin-pansin. Bagamat inimbitahan siya ng pamilyang Ward sa Edoland, hindi lang siya ang personal na manggagamot ni Eric. Nabalitaan ni Zack na nasa Edoland siya, kaya niyaya niya itong puntahan ang kanyang anak na babae na biglang nakoma 3 araw na ang nakakaraan. Walang nakakaalam kung anong kakaibang sakit ang nakuha niya sa kabila ng iba't ibang pagsubok at pagbisita sa ospital. Inaasahan lamang ni Zack ang malawak na kaalaman sa tradisyonal na gamot. Huwag kang mag-alala, Mr. Harris. Ako ay 70% tiwala na maaari kong gisingin ang iyong anak na babae. Ang kanyang mga sintomas ay tinatawag na syncope collapse, sa tradisyonal na gamot, na sanhi ng labis na pagkapagod sa utak at panlabas na masamang enerhiya na humaharang sa mga meridian sa pagtulog sa gabi. Hindi ito malulunasan o mahahanap ng modernong gamot ang dahilan, ngunit ang kailangan ko lang gawin ay maglapat ng ilang karayom para paalisan ang masamang enerhiya at i-unblock ang kanyang mga meridian. Natural na gising ang iyong anak pagkatapos. Siguraduhin lamang na mas makapagpahinga siya. Medyo may kumpiyansa na sabi ni Clifford matapos suriin si Scarlett. Lahat ng naruroon ay nagpakita ng kagalakan nang marinig ang balitang ito. Partikular na nasa sabik si Zack at paulit-ulit na tumanggo sa kanyang ulo na nagsasabing, mabuti. Mabuti. Dr. Bailey, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Maraming salamat. Tuwang-tuwa rin si Mason nang marinig na mapapagaling si Scarlett ngunit nakonsensya sa pagdadala ni Ricardo ng hindi kinakailangan. Higit na gamaan at nasa sabik si Connor kaysa sa iba habang hawak niya ang kamay ni Scarlett na may mga luha sa tuwa na umaagos sa kanyang mukha na nagsasabing, Scarlett, ito ay napakagandang balita. Sa wakas ay magising ka na. Tumingin si Ricardo kay Connor na may malalim na kahulugan na nakatago sa kanyang mga mata habang tahimik na nakatingin sa malayo. Bagamat mukhang labis na masaya si Connor, nahuli pa rin ni Ricardo ang kislap ng panunuya sa kanyang mukha. Sino ang tinutumbok ng pangungutya? Sa sandaling iyon, naglabas si Clifford ng isang pares ng pilak na karayom at sinimulang i-sterilize ang mga ito upang simulan ng acupuncture. Gayunpaman, sa sandaling iyon, humakbang si Ricardo at mahigpit na pinayuhan, Dr. Bailey, hindi mo dapat gawin ito. Kung idinikit mo ang ilang karayom sa kanya, hindi lang magising si Miss Harris kundi malalagay din sa panganib. Nang matapos siyang magsalita ay nagulat ang lahat ng naruroon at napalingon kay Ricardo. Brat, anong sabi mo? Nagdilim ang mukha ni Clifford sa galit na tanong nito. Mason, sino ang lalaking ito? Tanong ni Zack na hindi magiliw. Nang malaman niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring magising kaagad pagkatapos na makoma sa mahabang panahon, may dumating at nagsabi ng mga nakakaalarmang bagay. Hindi katakataka na masama ang kalooban ni Zack. He is the doctor I found. Originally I wanted him to treat ang Scarlett. Awkward na paliwanag ni Miranda. Hindi niya alam kung paano ipapakilala si Ricardo. Ang tanging masasabi niya ay natagpuan niya ang kanyang sarili. Hindi niya masabi kay Zack na bayaw niya ang lalaking ito. Wala na itong kinalaman sa inyong dalawa. Bumantong hininga si Zack, hindi na mas malinaw ang balak na itaboy sila.
Mr. Lowe, saan mo nahanap ang brat na ito? Sinusubukan mo bang iligtas si Scarlett o saktan siya? Pang-aasar ni Connor. Namula agad ang mukha ni Mason at hindi niya maiwasang lumingon at titigan ng mariin si Ricardo. Isinusumpa niya sa loob-loob ang hindi mapagkakatiwalaang bastos na ito na naging dahilan ng pangungutya sa kanya sa harap ni Zack. Binata, doktor ka rin ba? Kung gayon dapat mong maunawaan na walang shortcut para sa mga doktor. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng maraming taon ng karanasan. Kung ang iyong mga kasanayan ay hindi sapat, pagkatapos ay dapat kang magsalita ng mabuti at mag-aral ng mabuti. Sa halip na magsalita ng walang kaparirikan at kahit nananakit ng tao na iintindihan mo ba? Matigas at malamig na sabi ni Clifford kay Ricardo na may pag-alit na tono. Ang mga salita ni Ricardo ngayon ay malinaw na nagdududa sa kanyang kakayahan sa medisina, kaya natural na hindi natutuwa si Clifford tungkol dito. Ang implikasyon ay napakabata pa ni Ricardo at ang kanyang mga kasanayang medikal ay hindi sapat. Dr. Bailey, don't mind him, pakibilisan at tulungan mo si Scarlett. Naiinip na iwinagayway ni Zack ang kanyang kamay habang apurahang magsalita. Masasabing sabik siya sa kaligtasan ng kanyang anak at ayaw niyang pansinin ni Clifford si Ricardo. Oo. Bilasan mo na ang mga karayom kay Scarlett. Hinihintay ng lahat na magising si Scarlett, udyok ni Connor. Tumango si Clifford bilang pagsang-ayon at tumigil sa pakikipagtalo kay Ricardo. May hawak siyang silver needle at tinusok ang templo ni Scarlett. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ricardo na umiling ng tahimik. Alam niya kung ano ang susunod na gagawin ni Clifford, at nahulaan niya kung aling mga acupoints ang ita-target ni Clifford. Ngunit sa sandaling may pasok ang mga karayom na ito, si Scarlett ay malapit ng mamatay. Kabanata 34 na karayom sa ilalim ng karayom. Lahat ay sabik na nanunood habang si Clifford ay nagsisikap na buhayin si Scarlett. Kumpiyansa si Clifford na nagpasok ng silver needle sa Scarlett's temple, na sinundan ng higit sa 10 iba pang acupressure point sa kanyang mukha at noo. Sige. Pinunasan ni Clifford ang kanyang pawis at mahinahong ipinahayag na tiwala siya sa paggamot. Biglang gumawa ng mahinang ingay si Scarlett mula sa kanyang lalamunan. Miss Harris, gising na. Nakangiting bulalas ni Clifford. Ang mga taong naruroon ay natuwa nang makita ang pag-unlad na ito. Great! Dr. Bailey, you really deserve the title of Divine Physician. Tiyak na babayaran kita ng bukas palad, pasasalamat na sabi ni Zack, punong-puno ng kaluwagan ang mukha. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga salita sa sumunod na nangyari isang eksena na ikinabaluktot ng mukha ni Zack sa gulat at gulat. Tuloy-tuloy pa rin ang ingay ng lalamunan ni Scarlett, pero habang pinapakinggan nila, mas abnormal ang tunog nito. Tila napuno ito ng matinding sakit at pagpupumiglas, parang may sumisigaw sa lalamunan ngunit hindi mailabas. Kaagad pagkatapos noon, nakahiga si Scarlett, marahas na nanginginig ang buong katawan, na parabang nakuryente. Parang premonition ng corpse transformation sa ilang pelikula. Sa wakas, ang buong katawan niya ay biglang nanigas, at muli siyang nahiga doon, hindi gumagalaw at ganap na tahimik. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nawalan ng malay, kundi pati na rin ang kanyang mga vital sign ay mabilis na lumalala. Ang biglaang at dramatikong pagbabagong ito ay nagpasindak sa lahat. Scarlett, anong meron? Sa sobrang takot ni Zack ay namutla ang mukha niya at sumigaw sa nanginginig na boses. Naramdaman na lang niya na diretsyong nahulog siya mula sa langit papunta sa impyerno. The next second, he grabbed Clifford's collar and fiercely asked, "Anong ginawa mo sa anak ko? Anong nangyari sa kanya? How could this happen? Hindi naman dapat ganito. Napagaling na sana. Bakit naging ganito?" Natakot din si Clifford at mabilis na sinuri ang pulso ni Scarlett. Namanhid ang buong katawan niya sa gulat. Ikaw na walang kakayahan na doktor. Kung ang aking anak na babae ay magdusa ng anumang pinsala, kahit na kailanganin kong itapon ang aking uniforme ng militar at humarap sa isang tribunal ng militar, papatayin kita. Galit na iniangat ni Zack ang ulo at umungol. Sa sandaling ito,
Isang figure ang dumaan at direktang itinulak si Clifford sa gilid. Gagawin ko. Nang makita ang taong dumating, saglit na natigilan si Clifford at sinabing, ikaw pala. Ikaw. Itinulak ng binata, gusto niya itong pag-alitan, ngunit biglang naalala ang paalala ni Ricardo kanina. Kanina lang sinabi ni Ricardo na kung ilang karayom pa ang ipasok, si Scarlett ay nanganganib na mawalan ng buhay. Nginitian ito ni Clifford at hindi pumayag. Gayunpaman, ngayon. Brat, huwag mong hawakan ang anak ko. Galit at malakas na sigaw ni Zack. Kung hindi ko siya hinawakan, malapit na siyang mamatay. Hindi na sana kami nagkaroon ng oras para isugod siya sa ospital para sa emergency treatment. Sigurado ka bang ayaw mong makialam ako? Walang ekspresyong tanong ni Ricardo. Ikaw. Natural na walang tiwala si Zack sa binatang ito, ngunit nang marinig ang mga salitang ito, nag-alinlangan siya. Talagang natatakot siya na ang kanyang anak na babae ay hindi mailigtas. Kaya mo bang iligtas si Scarlett? Tanong ni Zack sa mahinang boses. Siyempre. Madiin na tumanggo si Ricardo. Mr. Harris, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Bilasan mo na at dalhin mo na siya sa ospital. Baka mailigtas pa si Scarlett. Kung hahayaan mo siyang humawak nito, si Scarlett ay ganap na matatapos. Sa pagkakataong ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Connor at sabik siyang nagpupumilit. Sinulyapan ni Ricardo ang tao at sinabi kay Zack, Mr. Harris, mahina na ang pulso ng iyong anak. Nakita mo ang nangyari kanina. Pinipili mo bang magtiwala sa akin, o mag-aaksaya ng oras sa pagliligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa ospital? Fine, treat her. Kung mailigtas mo talaga ang anak ko, ako mismo ang yuyuko at hihingi ng tawad sa iyo. Pero kung hindi mo magawa, papatayin kita at ang walang kakayahan na doktor na ito. Ilang segundong tinitigan ni Zack si Ricardo, sa katuluyang nagngalit ang mga ngipin at sinabing. Naglabas siya ng malakas na aura ng bakal at dugo sa buong katawan niya. Bilang isang taong namumuno sa mga puwersang militar at nakipaglaban sa larangan ng digmaan, walang sino man ang magdududa sa pagiging tunay ng kanyang mga salita. Ricardo chuckled and appeared very calm. Actually, Dr. Bailey can't be considered a quack doctor. Tama ang treatment method niya, syempre, basta walang nakialam sa katawan ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Nanlamig ang mukha ni Zack at nagtanong. Iyan ang kailangan mong itanong sa kanya. Tinuro ni Ricardo si Connor. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, huminto sandali si Zack at tumingin kay Connor na may bahagyang pagdududa at pagtatanong. Biglang nagbago ang mukha ni Connor sa narinig. With a gloomy expression he said, Brat, what do you mean? Sa tingin mo ba hindi mo mapapagaling si Scarlett at sinusubukan mong ibigay ang sisi sa akin ng maaga? It's despicable. Sinong nagsabing hindi ko ito mapapagaling? Napabuntong hininga si Ricardo sa panghahamak. Inalis muna niya ang pilak na karayom na ipinasok ni Clifford, sa kanya inihampas ang palad niya sa mga acupoint sa ulo ni Scarlett. Sunod-sunod na lumabas ang nakakataas na eksena. Tanging ang mga templo, noo at iba pang acupoint ni Scarlett kung saan dati ay nag-acupuncture si Clifford, ngayon ay natatakpan ng manipis na karayom na tila mga hibla ng buhok. Ang mga karayom na ito ay napakanipis, kahit na ang mga modernong kagamitang medikal ay hindi matukoy ang mga ito. Habang pinipilit ni Ricardo na ilabas ang mga pinong karayom na ito gamit ang kanyang dragon energy, si Scarlett ay biglang nagpakawala ng mahinang ugong, ang kanyang mga talukap ay kumaibot, na nagpapahiwatig ng mga palatandaan ng paggising. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Zack, Mason, Clifford at iba pa na paliitin ang kanilang mga mag-aaral. Sinong mag-aakala na may mga karayom pa sa ilalim ng mga karayom? Maging ang mga karayom na manipis ng buhok na ito ay malupit na itinusok sa katawan ni Scarlett. Damn it! Sino kaya ang may bisyo para saktan ang anak ko ng ganito? Nanginginig ang malakas na katawan ni Zack habang umuungol na may pulang mata. Bakas ang galit sa puso niya. Grab him and question him, baka may makuha tayo sa kanya, turo ni Ricardo kay Connor. Habang sinasabi niya ito ay itinuon ni Zack ang kanyang atensyon sa binata.
Inalis ni Ricardo ang mga manipis na karayom sa katawan ni Scarlett, pinilit si Zack na seryosohin ang bawat salita. Magkahalong galit at hinaing ang ipinakita ni Connor nang marinig ito. Mukhang nagalit siya at sinabing, "Mr. Harris, how could it be me? Bakit ko naman sasaktan si Scarlett? Nitong mga nakaraang araw, walang sawa akong nag-aalaga sa kanya." Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zack nang marinig ang sinabi ni Connor. Totoong araw at gabing inaalagaan ni Connor ang kanyang anak, bagay na hindi niya kayang gawin. Nakaramdam siya ng tunay na touch. Nagsimula siyang magtanong kung dapat ba siyang maghinala sa isang junior na nagpakita ng ganoong kalalim na pangako dahil sa isang estranghero. Nakapit ka sa kanya dahil gusto mong masigurado na hindi madyay gising si Scarlett, malamig na tumawa si Ricardo at saka bumaling kay Zack, at sinabing, "Mr. Harris, habarin mo na lang ang pantalon niya." Ang isang normal na Prussian ay hindi magsusuot ng uri ng damit na panloob na parang diaper, na tanging mga taga-skiola ang nagsusuot. Ano? Nang marinig ito, parang matalim na talim ang mga mata ni Edward kay Connor. Chapter 35 Siya ang aking bayaw. Nang magsalita si Ricardo ay namutla na ang mukha ni Connor. Isang matinding takot at hinanakit ang bumungad sa kanyang mga mata. Swish! Sa sumunod na segundo, biglang sumugod sa bintana sa ikalawang palapag si Connor na humihingi lang ng awa. Gusto niyang tumalon at tumakas. Malamig nang umuso si Zack nang makita ito at parang kulog na hinabol. Bagamat may mga kasanayan si Connor, hindi siya kalaban ni Zack na isang mandirigma sa kanilang panig. Matapos makipagpalitan ng ilang galaw, hinampas ni Zack si Connor gamit ang isang palad sa likod ng kanyang leeg na siyang nagpahimatay kaagad. Hinubad nila ang pantalon ni Connor at nakitang parang diaper ang suot nito. Ito ay parang isang bagay na isinusuot ng mga wrestler sa ilang bansa. Mga taga-skiola. Napangisi si Zack na may lamig at galit sa kanyang mga mata. "I knew this guy wasn't any good." Nang makita ang eksenang ito, nagmura si Mason sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na may bakas ng kasiyahan sa kanyang ekspresyon. Sa sandaling iyon, isang mahinang bulong ang narinig at nagising si Scarlett mula sa pagkakahiga sa kama. "Scarlett! Scarlett, gising ka na!" Bulalas ni Zack na may sakal na boses. "Tatay!" Nalilitong tawag ni Scarlett bago biglang nagbago ang mukha nito at agad na nagtanong, "Connor? Nasaan si Connor?" Isa siyang especially iyan ng skiola na nakalusot sa Research Institute. "Alam ko na. Sa wakas ay nahayag na ang katotohanan." Dahil hindi sinasadyang natuklasan ni Scarlett ang pagkakakilanlan ni Connor kaya nabiktima siya ng kanyang pagpatay na pukona. "Ibaba mo si Connor Cox at tanungin mo siya ng maigi." Malamig na utos ni Zack bilang mataas na opisyal ng militar ng Prussia. Walang alinlangan na kinasusuklaman niya ang mga especially iyan ng kaaway. "Scarlett, sa wakas nagising ka na. Nagdala ako ng mga tao para iligtas ka at nahuli ang especially iyan na ito. Sinabi ko sa iyo kanina na hindi siya mabuting tao at huwag masyadong lumapit sa kanya." Sa puntong ito, nilapitan ni Mason si Scarlett na may bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha, umaasang makuha ang pabor sa kanya. "Si Mr. Lowe pala. Salamat talaga." Magalang nang umiti si Scarlett, walang bakas ng distansya o intimacy ang kanyang magandang mukha. Malinaw na malayo pa ang kailangan ni Mason sa paghabol sa kanya. Sa sandaling iyon, lumapit si Zack kay Ricardo at sinabing, "Salamat sa pagligtas sa aking anak, munting miracle worker. Ako ay walang galang noon, kaya hayaan mo akong humingi ng tawad at bumawi sa iyo." Habang nagsasalita, luluhod na sana ang mataas na opisyal at humingi ng tawad kay Ricardo. Mabilis siyang pinigilan ni Ricardo at sinabing, "Mr. Harris, masyado kang mabait. This is all part of my job. I cannot accept such behavior from you." Napatingin si Zack kay Ricardo na may pagtataka sa mga mata. Siya ay sapat na malakas na ang pagluhod ay hindi lamang isang gawa ng kagandahang loob ngunit isang bagay na talagang nilayon niyang gawin. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang lakas, hindi siya nakaluhod at napahawak siya sa binata. Isang master.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang binatang ito ay hindi lamang may mahusay na mga kasanayan sa medikal kundi pati na rin ang mabigat na kakayahan sa martial arts. Sige, hindi ako magpapatalo. Ako ay isang taong magaspang, hindi masyadong madulas, at wala akong masyadong pera para bayaran ka. Pero may mga taong gustong magpabor sa akin, kaya sila niregaluhan ako ng isang villa sa Emerald Green Estates. Hindi ako sanay na tumira sa ganoong lugar, at ito ay bakante. Tumayo si Zack habang matapang na nagsasalita. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mason ang pagkibot ng mga mata. Ang mga villa sa Emerald Green Estates ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, at sinabing ang villa ni Zack ay isa sa pinakamahusay sa buong complex. At gayon paman, niregalo ito ni Zack sa kanyang bayaw. Napakagandang kilos. Hindi ko kailangan ito, umiling si Ricardo, sinusubukang tanggihan. Ngunit ikinaway ni Zack ang kanyang kamay. Apologies are enough, but you must accept a token of gratitude. Kung hindi, parang minamaliit mo ako. Come on, my daughter isn't worth less than a rundown villa, is she? Dahil wala nang ibang pagpipilian ang natitira sa kanya ngayong dumating na ang mga bagay-bagay sa puntong ito, tumanggo na lamang si Ricardo at tinanggap ang alok. Nagkataon lang na ilang araw na rin siyang nagpaplanong bumili ng bahay. Ngayon parang hindi na niya kailangan pang gawin ang 50. By the way little bro, sabik na tanong ni Zack. Anong pangalan mo? May dala ka bang ID mo? Aayusin ko agad ang lahat. Ricardo Wills, nakangiting sagot niya. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clifford. Ang pananabik ay bumalatay sa kanyang mukha nang magtanong, ikaw si Mr. Wills. Ang nagligtas kay Mr. Ward sa pamilihan sa umaga at kilala rin bilang ating munting himala. Manggagawa. Tumanggo ulit si Ricardo, oo. Bakit mo natanong? Mapait na tumawa si Clifford at umiling sa sarili. No wonder. No wonder. Kung alam kong ikaw iyon, ang munting miracle worker, hindi sana ako nagpakatanga ngayon. Sa pag-iisip noong binalaan siya ni Ricardo kanina at sinenyasan pa niya ito ng mga nakatalukbong pang-iinsulto, nakaramdam ng hiya si Clifford. Sa puntong ito, tumingin si Mason kay Clifford at pagkatapos ay kay Ricardo. Sa wakas, binitawan na niya ang kanyang huling hinala kay Ricardo. Mukhang talagang iniligtas ng lalaking ito si Eric. Sumunod ay masiglang niyaya ni Zack si Ricardo na maupo sa sala sa ibaba. Scarlett, bakit hindi ka pumunta at magpasalamat sa iyong tagapagligtas? Masunerang lumapit si Scarlett at yumuko ng malalim kay Ricardo. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Don't thank me. You should thank Mason instead. Siya ang nagdala sa akin dito. This guy has not tulog well for several days because of you, sabi ni Ricardo habang winawagayway ang kamay niya kay Mason. Alam ni Ricardo na hinahabol ni Mason si Scarlett at wala siyang pakialam na gumawa ng pabor sa kanya. Nang marinig ito, ngumiti si Scarlett kay Mason nang may pasasalamat, Mr. Lowe, napakabait mo. Ito ay wala. Ito ay wala. Excited na bulalas ni Mason habang nagpapasalamat kay Ricardo. Inilibot ni Ricardo ang kanyang mga mata sa kaloob-looban sa pag-iisip kung paano maging si Mason ay kumikilos na parang lapdog sa harap ng kanyang diyosa. Bahagyang bumantong hininga si Zack habang sinulyapan si Mason na pinagmamasdan ang kanyang anak. Malinaw na mayroon pa rin siyang galit kay Mason. Gayunpaman, ayaw niyang mapahiya si Mason dahil maganda ang mood niya. Bagamat kagigising lang ni Scarlett, tinurok siya ni Ricardo ng isang hibla ng enerhiya ng dragon na nagpamulat ng kanyang kutis at nakakagulat na busog ang kanyang espiritu. Hindi maiwasan ni Zack na mamangha sa galing ni Ricardo sa paggagamot. Ricardo, hindi lang sa medicine ang galing mo, pati martial arts. Pansamantalang tanong ni Zack matapos makachat saglit si Ricardo. Hindi siya dapat tumayo sa seremonya at sinimulan na niyang tawagin si Ricardo sa kanyang unang pangalan. Mahinhin na tumanggo si Ricardo. May alam ako. Haha. Ang sinumang makakalaban sa akin ay tiyak na higit pa sa, medyo, sanay. Bata ka pa, napakahusay sa medisina, at napakalakas isang kahangahangang individual. Sincere na puri ni Zack.
Hindi ako ganoon, mahinhin na sagot ni Ricardo. Ito ang iba't ibang martial arts ng Pryusha na sapat na makapangyarihan upang gawin akong ganito. Tinampol ni Zack ang kanyang hita nang marinig ito at napabulalas, well said. Kahanga-hanga ang martial arts ng Pryusha. Tumingin si Zack kay Ricardo na may paghanga sa kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ng masama si Mason. Di tulad ng ilang mayayamang bata na walang ginagawa buong araw kundi tumambay na walang naiaambag sa bansa o lipunan. Pero gusto mo pang ituloy ang anak ko. Dahil doon, namula ang mukha ni Mason at ang kanyang ekspresyon ay kasing awkward. Si Mason ay isang kilalang tao sa Edolan, ngunit ngayon ay pinagalitan siya at hindi nang ahas na magsalita. By the way, Ricardo, are you married? My daughter is 26 years old this year. She's pretty enough. You guys can get to know each other more. Nang marinig ito, biglang nabalisa ang 2 taong naruroon. Tay, ano pong pinagsasabi nyo? Galit na sabi ni Scarlett. Mr. Harris. Bayaw ko siya. Bulalas ni Mason na may hindi sinasadyang pagkibot ng mukha.